May nag-share sa akin ng Word of God, pero hindi ko siya naintindihan. Naranasan mo rin ba yon? Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang parabola tungkol sa isang magsasaka. Sa simpleng paliwanag, ang magsasaka ay tumutukoy sa isang tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos at ang mga buto na kanyang inihahasik ay ang mismong salita ng Diyos na kanyang ibinabahagi sa tao. Ayon sa kwento, sa paghahasik niya ng mga buto, may ilan na napunta sa daan, ang ilan ay sa mabatong lupa, ang iba naman ay sa matitinik na halaman, at ang ilan ay sa matabang lupa. Ang aral tungkol sa parabolang ito ay hindi nakatuon sa kung sino ang magsasaka o kung paano niya inihahasik ang mga buto, hindi rin naman ito tungkol sa kung anong uri ng buto ang kanyang isinasaboy. Pagkus, ito ay tumutukoy ng malalim sa kung saan napadpad ang mga buto na kanyang inihasik. In this point, let's talk about the first one. Let me read the combined scripture from Matthew, Mark, and Luke. Sa paghagis niya, may mga seeds na nalaglag sa daan, tinapakan yun ng mga tao, dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. Matthew 13 verse 4, Mark 4 verse 4, and Luke 8 verse 5. Katulad ng mga seeds na napunta sa daan, ang mga taong nakarinig ng mensahe ng kaharian. Pero, pagkarinig pa lang nila ng mensahe, hindi naman nila naintindihan dahil sa devil. Dumating ang Satan, kinuha agad ang salita sa mga puso nila, inagaw ang mensahe na tinanggap nila para hindi sila maniwala at maligtas. Matthew 13 verse 19, Mark 4 verse 15, and Luke 8 verse 12 ng Pinoy version. Nang maghasik ng buto ang magsasaka, may ilang mga buto na napunta sa kalsada. Kalsada, road. And we describe the road as busy places, na kung saan maraming taong pwedeng pumunta, it's open for public, very accessible, na kahit sino pwedeng pumunta doon. Pag pumunta tayo sa kalsada, pwedeng hindi naman doon yung particular na destinasyon natin. Pwedeng may binili lang tayo, babalik din tayo agad, o di kaya ay kailangan nating dumaan doon, pero meron tayong ibang pupuntahan. We have other reasons in mind why we are there. We have other places in mind na pupuntahan natin at nadaan lang tayo sa particular na kalsada na yon. And just like busy places, we are busy people. There are things come in and out of our mind. There are plans that occupies us. There are obligations that we need to attend to. And on that particular situation, we are not ready to hear the Word of God. We are out of focus, and it is not our priority to hear the message. Halimbawa, naririnig mo lang na may nagbabahagi ng salita ng Diyos sa katabi mo, o di naman kaya ay wala kang pakialam sa pinag-uusapan nila, you are not even involved in the topic, or it is not your priority to listen, pwede rin namang meron kang ibang ginagawa. And even though you are hearing the sound of their voice, wala kang maintindihan because it is not your priority to listen. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, di ba, minsan hindi natin tinatanggap. Minsan hindi natin pinaniniwalaan. Or kung naniniwala man tayo, at some point hindi natin sinusunod or hindi natin ginagawa. Because there are things we prefer to hear. Something that will satisfy our desires. And hindi tayo ready doon sa sasabihin ng salita ng Diyos. Kasi meron tayong ibang gustong marinig. We are not ready for open rebuke. We are not ready to receive the word. And if we are not ready to choose God, Satan by default wants us. We cannot be an empty container. Ang trabaho ni Satan ay agawin, kuhanin ang salita ng Diyos na natanim sa puso natin. Parang mga ibon na tinuka at kinain na lang yung mga buto na nalaglag sa kalsada. Satan will offer us the world. Hanggat maaari i-distract niya tayo sa mga bagay. If Satan cannot make us evil, he will surely make us busy. B-U-S-Y. Being under Satan's yoke.
Bubulungan niya ang konsensya natin na pahalagahan natin ng sobra lahat ng bagay na meron tayo. Na bigyan natin ng sobrang atensyon lahat ng mga bagay na pinagkakaabalahan natin. At mag-alala tayo doon sa mga bagay na wala tayong kontrol. And if that happens, may tendency na i-reject natin ang salita ng Diyos, na hindi natin sundin ang sinasabi ng Diyos, na hindi natin paniwalaan ang mensahe ng Panginoon. The worst, hindi na lang natin ito papansinin. At kung ikaw, ang tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos tulad ko, the Lord tells us to share the scripture to those who are ready to choose God, to those who are focused to receive the message of the Lord, and to those who decided to prioritize hearing the gospel on that particular moment. Or, if you are the one na nakikinig ng salita ng Diyos, tulad ko, God is reminding us today that as we receive His message, we have to prepare ourselves to hear the scripture. Let us all be ready to focus and prioritize Him for every opportunity we have in hearing His message. May God bless us, and stay tuned for the next shade of hearer as described in the parable of the sower.